Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 2, Week 6. Pamilya bilang tagapangalaga at katiwala ng likas na yamang tubig. Mga kasanayan at layuning pagkatuto. Unang araw. Maikling balik-aral. Pagsusuri at paglilista ng iba't ibang likas na yaman. Ang mga likas na yaman ay mga mineral na materyales mula sa daigdig na ginagamit upang suportahan ang buhay at matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Anumang likas na sangkap na ginagamit ng tao ay maaring ituring na likas na yaman. Ang langis, carbon, natural gas, metal, bato, at buhangin ay likas na yaman. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na mga halimbawa ng likas na yaman. Unang bilang. Dagat. Kalawa, talon. Katlo, lawa. Apat, ilog. May tatlong pangunahing likas na yaman: lupa, hangin, at tubig. Tandaan na ang lahat ng likas na yaman ay dapat alagaan at bigyan ng pagpapahalaga ng tao. Ang lahat ng ito, kabilang ang tubig, ay mahalaga sa buhay ng tao. Panghikayat na gawain. Pagbabahagi ng karanasan. Kung ikaw ay papipiliin o magiging vendor, alin ka sa tatlo? Lupa, tubig, o hangin? Ipaliwanag ang sagot. Paglinang ng kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Basahin ang gawain sa pisara. Isulat ang tungkulin ng sarili, tungkulin ng pamilya, at tungkulin ng pamayanan. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ikalawang araw. Unang paksa, kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Basahin ito. Daloy, pinagmulan, at kahalagahan ng tubig. Buo diwa. Isa-isang lagyan ang akronym na tubig ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Pinatnubayang pagsasanay. Aktibidad sa pagguhit. Sa isang malinis na papel, gumuhit ng larawan na isang malinis na tao sa kaliwa ng papel at larawan na isang malinis na globo sa kanan ng papel. Ikatlong araw. Ikalawang paksa. Tungkulin at gampanin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig at katiwala ng kalikasan. Pinatnubayang pagsasanay. Dapat o hindi dapat. Isulat ang titik D kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga o isulat ang mga titik HD kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa tubig. Unang bilang. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Ikalawang bilang. Huwag gumamit ng dinamita o lason sa pangingisda. Tatlo, gumamit ng lambat na may katamtamang laki lamang ang butas sa pangingisda.
Ayusin o palitan agad ang sirang gripo sa loob ng bahay. 5. Itapon ang mga basura sa daluyan ng tubig. 6. 7. Magtapon ng plastik, langis at dumi ng hayop at tao sa ilog at dagat. 8. Sirain ang mga korales, bakawan at halamang dagat. 9. Makikinig ako sa aking tatay at nanay sa pag-aalaga at pagtitipid ng tubig. 10. Huwag sundin ng pamilya ang payo ng NWRB dahil ito ay luma at matagal na. Paglalapat at pag-uugnay. Buo talata. Isa-isang lagyan ang akronym na pamilya ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig at maging huwarang modelo sa kalikasan. Ikatlong paksa. Buo salita. Hulaan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga titik sa baba upang mabuo ang mga pamamaraan sa pag-iwas sa polusyon ng tubig. Mga sagot. Ang wastewater treatment ay binubuo ng pag-alis ng mga pollutant mula sa wastewater sa pamamagitan ng physical, chemical o biological na proseso. Green agriculture. Ang agrikultura sa buong mundo ay bumubuo ng 70% ng mga mapagkukunan ng tubig, kaya mahalaga na magkaroon ng mga pananim na angkop sa klima, mahusay na patubig na nagpapababa ng pangangailangan para sa produksyon ng pagkain na matipid sa tubig at enerhiya. Stormwater management. Ang stormwater management ay ang pagsisikap na bawasan ang pag-agos ng tubig ulan sa mga kalye, damuhan at iba pang mga lugar at ipunin ang mga ito na magagamit bilang pandilig sa halaman o panlinis sa bahay. Air pollution prevention. Ang pollution na ito ay nagdudulot ng mabilis na pag-aasido ng ating mga karagatan at nagbabanta sa buhay dagat at mga korales. Plastic waste reduction. 80% ng plastic sa ating karagatan ay nanggaling sa lupa. Kailangan nating bawasan ang ating paggamit ng plastic sa buong mundo upang mapabuti ang pamamahala sa basurang plastic. Water conservation. Ang pag-iingat ng tubig ay pagtitiyak na malinis na tubig. Nangangahulugan ito sa dapat na kamalayan ng pamalaan, bawat pamilya at sarili. Alagaan ang tubig at maging responsable. Paglalapat at pag-uugnay. Buo kaisipan. Isa-isang lagyan ang akronym na sarili ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Kapat na araw. Pabaong pagkatuto. Paggawa ng liham ng pasasalamat. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat sa ating likas yaman, lalo na ang tubig. Munting pasasalamat sa lahat ng binibigay sa atin araw-araw. Pagdinilay sa pagkatuto. Pagpapahayag ng panata bilang isang mabuting katiwala ng kapaligiran. Likas yaman, lalo na ang tubig. Isulat sa papel at dagdaan pati ng mga magulang. Pagsusulit. Pagtutugma. Itugma
ang mga konsepto sa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sapat lang. Tamang sagot. Tama o mali. Isulat sapat lang ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung ang pangungusap ay hindi tama. Tamang sagot. Gawaing pantahanan o takdang aralin. At dyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli.